Morris POV. What the heck? Anong ginagawa natin dito? Tanong ko kay Ninong, nasa labas na kami ngayon ng hotel. Dinner, sagot niya sa akin. No, ayaw ko. Hindi ako papasok dyan. Alam ko na may binabala ka sa akin. Please lang, wag ako Ninong. At wag mong idahilan ng dinner dahil marami namang restaurant. Nainis na sabi ko sa kanya. What are you talking about? Anong binabala ka mga pinagsasabi mo? Kakain lang tayo, sabi niya sa akin. Are you sure? Tanong ko sa kanya dahil wala akong tiwala sa kanya. Yeah, wala kang balak sa akin? Tanong ko pa sa kanya. Wala, mabilis na sagot niya sa akin. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawin sa akin dahil gugulpihin kita. Narinig ko naman siyang tumawa, sinamahan ko na lang siya ng tingin. Umikot kami papunta sa parking lot. Pumasok kami sa loob ng hotel at dumiretso sa restaurant nila dito. Walang masyadong tao at kung meron man foreigner ang nakikita ko. We already ordered our food. Habang naghihintay kami ng order namin ay nakatingin siya sa akin para kami magka-date. Alam mo sana sa bar na lang tayo dalawang pumunta. Ang boring naman dito. Sabi ko sa kanya, bakit gusto mo ba? Tanong niya sa akin habang nakataas ang isa niyang kilay. Sino bang may ayaw na pumunta sa bar? Sagot ko sa kanya. Anong oras ang class mo bukas? Tanong niya sa akin. Afternoon pa. Okay, after natin dito, punta tayo sa bar, sabi niya sa akin. Hindi nga. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. I'm serious. Pero kung ayaw mo, pwede naman tayong hindi pumunta, sagot niya sa akin. Okay na, pupunta tayo. Kunwaring seryoso ako pero nagbubunyi na ako sa loob ko. Nang dumating ang pagkain namin ay kumain na kaming dalawa. Dahan-dahan lang baka mabulunan ka. Masyado kang excited. Ano niya sa akin? Excited talaga ako, sagot ko sa kanya. Tss, asik niya sa akin at tumaas ang isang sulok ng labi niya. Ako naman ay tinapos ko ng pagkain ko. Kung ako nagmamadali, itong ninong ko parang pagong sa sobrang bagal. Halatang iniinis niya ako. Kaya ako itong tamang masidlang sa kanya. Lantaran ng paninitig na ginagawa ko sa kanya pero bigla naman akong umiwas dahil ngumiti siya sa akin. At itong puso ko ay bigla na lang bumilis ang pintig. Kinuha ko na lang ang phone ko para kunwari ay may titignan ako. Ayaw ko naman na mahalata niya na kinakabahan ako. Bakit ba naging inaanak kita? Biglang tanong niya sa akin. Bakit nga ba? Nagsisi ka pa yata na naging inaanak mo ko? Natatawa na tanong ko sa kanya. Oo, kung alam ko lang nalalaki ka na ganyang kaganda, hindi na sana ako naging ninong mo. Biglang sabi niya sa akin kaya naman natulala ako sa kanya. Pinuri niya ba ako? Sinabi ba talaga niya na maganda ako? Why? Bakit niya ako pinupuri ngayon? Ano sabi mo? Tanong ko sa kanya. Sabi ko ang ganda mo, sagot niya sa akin at inubos ang wine na nasa baso niya. Ako naman ay parang tanga nakatingin lang sa kanya. Shit, kinikilig ako. Ang sarap niyang sunggaban at pag-upoy ng halik. Pero hindi ko naman po pwedeng gawin yon dahil magbabago na ako. Ayaw ko na pang nagsaan ang ninong ko dahil mali at kahihiyan niya ito. Kahihiyan ko na rin kaya okay na kaming ganito. Tumikim ako sabay tayo. Hintayin na lang kita sa labas, sabi ko sa kanya at mabilis na umalis palayo sa kanya. Nang makarating na ako sa parking lot ay sumandal ako sa motor ko. Tinap-tap kong upuan ng motor ko. Hindi rin naman nagtagal at dumating na si Ninong. Sa tingin mo makakapasok ako doon sa bar na naka-jeans ako? Tanong ko kay Ninong. Oo naman, I got you. Sagot niya sa akin at kinindatan pa ako. Ginagamit mo lang ang pagiging governor mo? Pabirong sabi ko sa kanya. Minsan lang naman, sagot niya sa akin. Ako na magdadrive, sabi ko sa kanya. Ako na lang po. Malambing na sabi ko sa kanya. It's not safe. Sabi pa niya sa akin na halatang nakikipagmatigasan pa siya. Ayaw mo ba na pag-drive kita? Ayaw mo ba ng libreng massage? Natatawa na sabi ko sa kanya. Stop teasing me, sabi niya sa akin. I'm not teasing you, Ninong. Nakangising sabi ko sa kanya. Fine, do whatever you want, sabi niya sa akin. Thank you, Ninong. Malambing na bulong ko sa tenga niya sabay kuha sa kamay niya ng susi. Shit, napamura siya ng mahina. Hindi ko na lang siya pinansin at sumakay na ako sa motor ko. Sumakay na rin siya at natawa pa ako dahil pasimpleng pisil niya sa dibdib ko. Hinayaan ko na lang dahil ako lang din naman na nagbigay sa kanya ng idea. Nakarating kami ng safe sa bar at kumuha na lang siya ng VIP room. Nagsimula na kaming uminom ng alak. Nagpaalam ako sa kanya na pupunta ako sa labas. Ayaw pa sana akong payagan pero wala rin siyang nagawa. Nakisabay ako sa ibang sumasayaw hanggang sa naramdaman ko na may humawak sa bewang ko. Madilim ang buong paligid pero kilala ko may-ari ng pabango na naaamoy ko. Uwi na tayo, sabi sa akin ni Ninong. Humarap naman ako sa kanya, naamoy ko mabango niyang hininga.
Kahit na uminom siya ng alak ay mabango pa rin ito. I like it at dagdag points sa akin na mabango siya. Pero bakit nga ba may points? Tanong ko rin bigla sa sarili ko. Can we stay a little bit longer? Tanong ko sa kanya at nilagay kong braso ko sa balikat niya. Lasing na yata ako. Okay, sagot niya sa akin. Let's enjoy the night, Ninong. Minsan lang ito, sabi ko sa kanya. Okay, baby. Bulong niya sa tenga ko. Ito na naman siya. Hindi ba siya aware na nang-aakit siya? O baka sinasadya niya talaga ito? Baka talagang umaasa siya sa sinabi ko na babawi ako sa kanya kapag nakauwi na ako. Bigla na lang nagpalit ng music at naging erotic ang kanta. Mas sumigpit ang hawak ni Ninong sa bewang ko. Nararamdaman kong mainit niyang hininga sa leeg ko. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman ang labi niya. Ako naman ay napalunok dahil biglang uminit ang pakiramdam ko. Umiinit ang buo kong katawan. Let's get out of here. Bulong niya sa akin. Okay, wala sa sariling sagot ko sa kanya. Bumalik kaming dalawa sa VIP room. Pero pagpasok pa lang namin sa may pintuan, bigla na lang niya akong kinabig at sinila isang mapusok na halik. Mabilis naman akong tumugon sa halik niya. May tama na kaming dalawa, kaya alam ko na pareho na kaming nag-iinit. I want you, Mori. Pero alam ko na mali ito. Sabi niya sa akin na tumigil na siya sa pagpatak sa labi ko. Yeah, mali nga to. Pero alam ko na pareho natin gusto to. Let's do it now. But promise me, ito nang una tuling best na gagawin natin to. Sabi ko sa kanya. This is not right. Umuwi na tayo. Sabi niya sa akin at pilit na pinipigilan na sarili niya. Gusto mo ba talagang umuwi? Gusto mo umuwi na hindi man lang ako tinitikman? This is your chance, Ninong. Palalampasin mo pa ba? Tanong ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Gusto niya umuwi pero para namang kakainin na niya ng buo ang labi ko. Kaya napatunayan ko na ibang sinasabi ng bibig sa gusto ng katawan niya. Bahala na. Sabi niya sabay buhat sa akin papunta sa may sofa. The design of this sofa is weird pero baka nga bagong design ito. Hindi ko na lang pinansin ang sofa at pinili ko na lang na mag-focus sa ginagawa namin. Payag na ako para matapos na itong cravings namin. Pagkatapos nito ay wala na. Did you lock the door? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya at naglakad papunta sa may pintuan at nilock ito. Habang naglalakad siya, nakatingin lang siya sa akin. Ang ganda ng katawan niya. Kaya talagang matatakam siya. Aray, napasigaw ako sa ginawa niya. Are you virgin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin at halatang hindi siya makapaniwala. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Kaladkaring babae? Tanong ko sa kanya habang umaagos ang masagana kong luha mula sa mga mata ko. Pakiramdam ko'y nahati sa dalawang katawan ko. Tingin ko pa ay buong puwersa ang ginawa niya. Shit, kung alam ko lang na ganito kasakit, hindi na sana ako lumandi. Parang bigla akong nagsisisi. I'm sorry baby, hindi ko alam na itong first time mo. You want me to continue? Hindi mo rin sinabi na virgin ka pa. Kung sinabi mo'y sanahin, hindi mo itutuloy? Bakit ayaw mo na bang ituloy? Parang bata na tanong ko sa kanya. Gusto pero baka mas lalo kang masaktan, sabi niya sa akin. Nasaktan na ako kaya sulitin mo ng pananakit sa akin. Matari na sabi ko sa kanya. Okay baby, sa una lang masakit but trust me, you'll crave for more. Sabi niya sa akin na tinalikan ng labi ko. I kissed him back, matapang ako at wala akong inatrasan na laban. Nabiyak na manghihinayang pa ba ako? Ginusto ko to kaya kailangan kong tiisin. Panghahawakan ko na lang talagang kasabihan at just the process. Hindi naman siguro ako mabubuntis. Let's go home now, sabi niya sa akin. Okay, sagot ko. Nagbihis kaming dalawa. Lumabas kami sa VIP room, siya na nag-drive ng motor ko. Makirot pa pero tiniis ko hanggang sa nakarating na kami sa bahay. Kaagad akong pumasok sa silid ko at lumiretso ako sa banyo. Naligo at ako habang sinasabon kong katawan ko'y may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Napapikit ako ng maramdaman kong labi ni Ninong sa batok ko. May pasok pa ako sa university, sabi ko sa kanya. Kahit hindi mo sabihin ay alam ko baby, bulong niya sa akin. Sa edad niyang ito ay alam kong hindi na niya kayang bilangin sa daliri niyang mga kinama at mga hinalikan niya at kagaya na sinabi ko'y tikim lang ito. After nito hindi na namin gagawin pa ulit. I'm happy Mori, sabi niya sa akin. Bakit? Because you let me take you. Sa lahat ng lalaki ako pang nakauna sa'yo. Sabi niya sa akin. Bakit? Ngayon ka lang ba nakipagtalik sa virgin? Tanong ko sa kanya. Yeah, it's my first time. Sagot niya sa akin. It's my pleasure din. Nakangiti na sabi ko sa kanya. We both laugh. Pero kaagad din kaming tumigil. Nakatitig siya sa mga mata ko. Hanggang sa muling naglapat ang mga labi namin. Sulitin mo ng gabing ito, Ninong. Let's enjoy this night. Sabi ko sa kanya. You're mine now. Kung inakala mo na pagkatapos ng gabing ito titigil na ako, that's not gonna happen. Sabi niya sa akin. What do you mean by that? Tanong ko sa kanya. I mark you already. You're mine, Mori. You're my property now.
Sabi niya sa akin, sounds possessive Ninong, natatawang sabi ko sa kanya. Ang akin ay akin Mori, wala nang ibang lalaki nga angkin sa'yo ng ganito ko hindi ako lang. Hindi mo ko pagmamayari Ninong, walang nagmamayari sa akin ko hindi sarili ko lang. Ako lang, sagot ko sa kanya. Let's see then. Nakasmirk na sabi niya sa akin. Tama ng chika, gawin mo ng nais mong gawin, sabi ko sa kanya. Dahil ang daldal niya, hindi ko na mabilang kung ilang ulit pa kami nakarating ng langit. Pero isa lang alam ko, sinulit namin ang gabing ito. Mali mo nito pero tapos na nagkasala na kami at kagustuhan namin ito. Kagustuhan ng katawan namin pareho. I'm sleepy na Ninong, good night baby. Malambing na sabi niya tinilikan ako sa noo. Nakaupo pa rin kami dito sa may couch, hindi ko na talaga kaya dahil bibigay na talagang mga mata ko. Kaya naman yumakap na lang ako sa kanya tinayaan kong sarili ko na magpahinga sa bisig niya. Masakit ang katawan ko na halos hindi ko na maigalaw. Sobrang sama ng pakiramdam ko at nang tumingin ako sa orasan ay alas 11 na ng umaga. May sinat yata ako dahil ang init ng pakiramdam ko. Yung pakiramdam na parang lalagnatin. Hi baby, nakangiting bati sa akin ni Ninong. Kumunot naman ang noo ko dahil bakit siya nandito? Wala ba siyang trabaho? Why are you here? Hindi ka ba pumasok sa Capitol? Tanong ko sa kanya. Kakauwi ko lang to check on you. Nakangiti na sagot niya sa akin. Masakit ang katawan ko, sabi ko sa kanya. I'm sorry baby, malambing na sabi niya. I want to pee. Okay, ani at binuhat na ako papunta sa banyo. Go ka na, tatawagin kita kapag tapos na ako. I'll just wait here. Sabi niya sa akin, ikaw ang bahala. Sabi ko sa kanya. Napangiwi ako dahil ang hapdi ng caps ko. Napuruhan talaga ako. Tiniis ko na lang dahil hindi naman ako pabebe. Ginusto ko to kaya paninindigan ko. Nang matapos na ako, binuhat niya ako ulit pabalik sa kama. Dumating na rin ang pagkain naming dalawa. Pinakain niya ako at ako naman ay nakatingin lang sa kanya. Ganito ba siya? Mag-alaga ba talaga siya? Kung ganito nga siya, ang sweet naman pala niya. Parang ang sarap na lang magpalumpo palagi sa kanya kapag ganito siya mag-alaga. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya sa akin dahil napansin niyang nakatitig ako sa kanya. Wala, mas lalo kang gumagwapo kapag ganito ka, sabi ko sa kanya. Really? Natatawa na tanong niya sa akin. Gwapo ka naman talaga pero iba pala kapag galing sa'yo, sabi niya sa akin. Kinikilig ka ba? Natatawa na tanong ko sa kanya. No, I'm not. Nakakapanibago lang na pinupuri mo ko, sagot niya sa akin. Una at huling beses ko nang sasabihin sa'yong gwapo ka, sabi ko sa kanya. Bali wala lang sa kanya ang sinabi ko dahil nagkibit-balikat lang siya. Nagpatuloy lang kami sa pagkain, siya na mismo nagpapakain sa akin para tuloy akong bata dahil sinusubuan niya ako. Kahit na sweet at caring pa siya ay kailangan kong pigilan ang sarili ko na mahulog sa mga pinapakita niya sa akin. Mali ang ginawa naming dalawa, kahit ano pang dahilan ay isa lang ang malinaw. Ang mali ay mali. Busog ka na ba? Tanong niya sa akin. Opo, busog na ako, sabi ko sa kanya. Pero konti pa lang naman ang kinain mo. Busog na po ako. Babalik ka pa sa Capitol, hindi ba? Yes, marami pa akong trabaho. Sagot niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at kinuha kong phone ko para i-check kung may nag-message sa akin at napangiti ako dahil si James. James, hindi ka pumasok? Are you okay? May sakit ka ba? Punta ako dyan later after ng practice ko. Me. Hi James, sorry kung ngayon ko lang nabasang text mo. Hindi ako pumasok, I'm not feeling well kasi. Reply ko sa text niya. Thank God, nag-reply ka rin. Gusto mo ba ng fruits? May cravings ka ba? Napangiti ako sa text niya. Masyado siyang concerned sa akin kahit hindi naman talaga kami close. Why are you smiling? Tanong sa akin ni Ninong kaya napatigil ako sa pagtatype ng reply ko kay James. Nothing Ninong, sagot ko sa kanya. Nothing pero may ka-text ka. Friend ko lang po, sagot ko sa kanya. Babae o lalaki? Bakla, sagot ko sa kanya sabay tago ng phone ko sa ilalim ng unan ko. So lalaki nga. Bakla nga, pagtatama ko sa kanya. Anong pangalan niya? Tanong niya sa akin. Love, sagot ko sa kanya. Love? Oo, love. Pinagtitripan mo ba ako? Napipi ko na tanong niya sa akin. Sinasagot ko lang ang tanong mo. Hindi na siya nagsalita. Binuhat niyang tray at lumabas na siya sa silid ko. Ako naman ay nag-reply na kay James. Ayaw ko naman siyang papuntahin dito dahil baka magalit na naman ang ninong ko. Simula nang lumabas si Ninong hindi na siya bumalik. Kaya naman pinilit kong tumayo para pumunta sa banyo. Nanginginig ang mga tuhod ko. Pero kahit na mabagal ako'y nakarating naman ako sa banyo. Nagbabad ako sa maligamgam na tubig dito sa bathtub. Super nakaka-relax ang tubig at hindi ko na malayang nakaidip na pala ako. Nagising lang ako kay Manang. Diyos ko po kung bata ka, may sakit ka pero nakababad ka pa dyan, sabi niya sa akin.
Okay lang naman ako, Manang. Mas nakakatulong pa to sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Aalis na muna ako. Pupunta ako sa palengke. May gusto ka bang ulam mamayang gabi? Tanong niya sa akin. Gusto ko po ang may sabaw, Manang. Okay, sige. Umahon ka na dito at baka kasi magkasipon ka mamaya. Sabi niya sa akin. Opo, maliligo na po ako, sabi ko sa kanya. Tayo lang dito, doon kakain si Gov. Sa ex-wife niya, pupuntahan niyang anak niya, sabi sa akin ni Manang. May sakit pa rin po ba si Ashley? Ang alam ko'y magaling na, sagot niya sa akin. Ngumiti na lang ako pero marami na naman ang tumatakbo sa isipan ko. Pero bakit nga ba ako nag-iisip? Dahil sa totoo lang ay wala naman akong alam sa buhay nila. Kaya hindi na kailangan pa na malaman kong dahilan kung bakit siya nandoon. Wala kami hindi ko dapat pakialaman ng personal na buhay niya. Lumabas na si Manang at ako naman ay tinapos ng paliligo ko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, paika-ika pa ako maglakad pero nakarating pa rin naman ako dito sa ibaba. Tumambay ako sa garden hanggang sa nakabalik na ulit si Manang. Nagpainit lang ako pero nagulat ako dahil biglang dumating si James. Talagang pumunta ka? Sabi ko sa kanya. For you, sabi niya sa akin sa bibigay ng basket na may lamang mga fruits. Thank you, nag-abala ka pa. Of course, sabi niya sa akin. Upo ka, gusto mo ba ng tubig, juice, o coffee? Tanong ko sa kanya. I'm good, sagot niya sa akin. How's your feeling? Okay na ako, nabigla lang yata ako sa pagmumotor kahapon. Pagsisinungaling ko sa kanya. Excited ka kasi, natatawang sabi niya sa akin. Naman, natatawa ka na sabi ko sa kanya. Masaya kami nagkukwentuhan at hindi na namin namalayan ng oras. Natigil lang kaming dalawa nang tawagin kami ni Manang para kumain ng hapunan. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni James. Okay lang ako, sumemplang kasi ako kahapon kaya masakit ang balakang ko. Alam ko na masamang nagsisinungaling ako pero hindi ko naman po pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Aalis na nga sana siya pero pinilit ko siya na dito na lang maghapunan. Palabiro si James kaya naman natutuwa rin sa kanya si Manang. Ihahatid na kita sa room mo para hindi ka na mahirapan sa pag-akyat. Sabi niya sa akin, wag na, kaya ko na to, umuwi ka na dahil anong oras na. Thank you ulit sa mga fruits na dala mo. Ihahatid na muna kita bago ako umuwi. Sabi niya sabay buhat sa akin, sige na nga. Hindi na ako tumutol pa sa kanya, hinayaan ko na lang siya. Habang paakyat kami sa hagdanan ay nagulat kami dahil bigla na lang dumating si Ninong. Nalilisik ang mga mata niya, halatang galit siya. What's the meaning of this, Mori? Pasigaw na tanong niya sa akin at mabilis siyang umakyat papunta sa amin ni James. Napakapit naman ako na mahigpit kay James. Ninong, sambit ko. What is the meaning of this? Galit na tanong niya sa akin at tuluyan na siyang makarating sa harap namin. Ihahatid lang niya ako sa room ko, sagot ko sa kanya. At bakit kanya ihahatid? Nakakunot pa rin ang noon na tanong niya sa akin. Masakit ang balakang ko, sagot ko sa kanya sabay irap. Umuwi ka na bata, sabi ni Ninong kay James. Ihahatid ko po muna si Morris sa room niya. No need, umalis ka na. Sabi ni Ninong at tinatabi na niya si James. Sige na James, umuwi ka na, nakangiting sabi ko sa kanya. Iniiwasan ko na magkaroon ng gulo. Baka mamaya ano pang gawin ng gurang na ito, baka bigla pang ihulog dito sa hagdanan itong si James. Mahirap na, mas okay na advance ako mag-isip. Are you sure? I'm fine, sige na umuwi ka na. Gabi na rin ang thank you sa fruits. Sabi ko sa kanya sabay halik sa pisngi niya. Dahil sa ginawa ko ay nagulat ako na bigla na lang akong agawin ni Ninong kay James. At bugnutin na matanda yung mabilis na umakyat sa hagdanan. Bye James, ingat ka, sigaw ko sa kanya. Shut up, naiinis na saway sa akin ni Ninong. Problema mo, naiinis rin na tanong ko sa kanya. Ikaw ang problema ko. May pahalik-halik ka pa talaga sa bugwit na yon, sagot niya ako tinagis ako sa kama niya. Ouch! Napadaing ako dahil masakit na nga ang balakang ko, ito pang ginawa sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin at binato ko siya ng unan. Bakit dito mo ko dinala sa room mo? Tanong ko sa kanya. Mag-uusap tayo. At ano naman ang pag-uusapan natin? Mataray na tanong ko sa kanya. Bakit mo pinapasok sa bahay kong lalaking yun? At bakit ka pumayag na dalhin ka niya sa room mo? Bakit lalaki mo ba siya? May gagawin kayo? Bakit tinayaan mo na halikan ka niya? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Binisita niya ako at hindi ako bastos para palayasin siya. Mabait si James at nagdala pa siya ng prutas sa akin. At yung kiss? Thank you, kiss ko yun. May problema ka ba sa kiss ko? Kaya naman kitang ibili kahit isang tsak pang gusto mo. Sa tingin mo matutuwa ako na kung kani-kanino ka lang humahalik? Ang yabang mo. Hindi ka nga bumili kahit isa. Lumayas ka lang kaninang hindi man lang nagpaalam sa akin. Nagmabuting loob lang siya na ihatid ako sa room ko dahil nahihirapan ako maglakad. Kasi yung dahilan kung bakit ako nahihirapan ay wala dito. Nasa ex-wife niya at ngayon galit ka dahil binuhat niya ako. Bakit? Nagsiselos ka ba?
Me? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos sa bugwit na yon? Wala naman tayong relasyon. Ouch! Masakit yan na, sira ulo matanda to. Kaya nga, bakit ka naman magsiselos? Wala naman tayong relasyon at kung problema mo na dito siya pumupunta, don't worry dahil sa labas na lang kami magkikita next time. Don't you dare, Marina sabi niya sa akin. Bakit? Anong gagawin mo kapag sinuway kita? Huwag mo kong subukan, Mori. Mito Ninong, hindi ako takot sa'yo. Matapang na sabi ko sa kanya. Hindi mo na talaga ako nirerespeto, sabi niya sa akin. Wow, coming from you? Ako ba nirespeto mo? Okay, para matapos na to, I'm sorry. I'm sorry kung pinapasok ko si James sa bahay mo. Pwede na ba ako magpahinga? Sarcastic na tanong ko sa kanya. Okay, magpahinga ka na. Mahinahon na siya. Ang bilis naman palang magbago ng mood niya. Kaya naman tumayo na ako. Don't touch me, saway ko sa kanya dahil akmang bubuhatin niya ako. Sa lalaking yun, nagpahawa ka. Sa akin ayaw mo? Bakit ka pala umuwi dito? Akala ko ba doon ka sa ex-wife mo matutulog? Nainis na tanong ko sa kanya. Are you jealous? Tanong niya sa akin. Hell no! Sagot ko kagad sa kanya. Hindi nga, hindi halata. Nakangiting sabi niya sa akin. Ha ha ha, you're so funny. Huwag kang ang feeling dyan. Walang dahilan para magselos ako. Ikaw, pagseselosan ko? Ew, kahit na paika-ika ako maglakad, lumabas na ako sa room niya. Naiinis ako dahil tinawa na lang niya ako. Nakakairita siya, sarap niyang sapakin. Pagpasok ko sa room ko, diretso ako sa banyo para maligo. Nagbabad ako ulit sa warm water. Hindi pa ako sure kung makakapasok na ako bukas sa university. Paano ba naman kasi masakit pa rin ang caps ko? Sana talaga maging okay na ako bukas. Nagbalaw na ako ng katawan dahil inaantok na ako. Paglabas ko sa banyo, nakaupo si Ninong sa kama ko. Hindi ko siya pinansin at nagbihis na lang ako ng damit pantulog. Bakit kaya nandito pa siya? Wala ba siyang balak na bumalik sa ex-wife niya? Umupo ako sa harap ng vanity mirror ko para patuyin ang buhok ko pero hindi ko inasang kukunin niya ang hairdryer sa kamay ko at siya na mismo nagtuyo sa buhok ko. Habang ginagawa niya, tinakakunot ang noo ko sa kanya. Naiinis ako sa kanya. Nakasimangot ka pa rin, hindi ka pa rin ba tapos magselos? Tanong niya sa akin na para bang dinadagdagan pa niya ang inis ko. Akin na nga yan, lumabas ka na nga. Naiinis na sabi ko sa kanya. Selosa ka pala baby. Nakangising sabi niya sa akin. Baby? Hahaha, just let me do this. Inaantok ka na hindi ba? Matulog ka na lang kaysa magselos ka. Ang kulit mo rin, bakit naman ako magseselos? Saka bakit ka ba nandito? Doon ka na mukhang mahal mo pa eh. Sabi ko sa kanya dahil naiinis na ako. Matulog na tayo. Anong tayo? Ako lang, lumabas ka na nga. Dito ako matutulog. Hindi ko na lang siya pinansin. Kinuha kong phone ko, tinawagan ko si James. Hello James, saad ko sabay pasok sa loob ng banyo. Nakita kong sinusubukan ni Ninong na buksan ng pinto. Hello Mori, sorry sa nangyari kanina. It's okay, I understand. Naintindihan kong Ninong mo, sabi niya sa akin. Thank you so much for understanding James. Sabi ko sa kanya, good night, aniya sa akin. Good night. Nagulat ako dahil bigla na lang nasira ang pinto at bumungad sa akin ang galit na mukha ng Ninong ko. Mabilis ko namang napindot ang end button. Bakit mo Hindi na niya ako hinayaang tapusin. Ang sasabihin ko dahil mabilis niya akong kinabig at siniil na mapusok na halik. I didn't respond to him. Hindi ako gumanti ng halik. Kiss me back. Utos niya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Ayaw ko siyang sundin kahit na gusto ko. Pero kailangan ko tong panindigan. Akala niya siguro mapapasunod niya ako sa kanya. Tumigil siya at nakatingin lang siya sa akin. Are you done? Walang gana na tanong ko sa kanya. He looked pissed off. Pero wala naman akong pakialam sa kanya. Kanina pa niya ako pinipikon. Akala niya siguro ay natutuwa ako sa kanya. Galit ka? Seryoso na tanong niya sa akin. Hindi ako galit. Hindi ako nagsiselos. Gusto ko lang matulog. Gusto ko lang magpahinga. Sabi ko sa kanya. Gusto mo magpahinga pero may time ka na makipag-usap sa lalaking yun. Ano naman kung makikipag-usap ako sa kanya? Mabait siya, caring at higit sa lahat, bata pa. Bakit nagsiselos ka ba sa kanya? Tanong ko sa kanya. Paano ko sabihin ko sa'yo na? Bakit kaya ganun na lang ang galit ni Arco sa tuwing may kasamang lalaki si Mori? Nahuhulog na kaya si Arco sa kanyang inaanak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.